Next verse please. For time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall. When men who hear refuse to pray, yes Lord, on rocks and hills and mountains gone. God's love so sure, God's love so sure, shall still endure, all measureless, hallelujah, and strong, redeeming grace to Adam's race, the saints and angels song. Oh, love of God, everybody now. Oh, love of God, how rich and pure. Oh, how rich and pure, how measureless. Oh, God, measureless, Lord, and strong, Lord Jesus. It shall forevermore endure, the saints and angels song. The saints and angels, saints and angels, hallelujah, angels song. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, how great is your love, Father. Oh, God, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Blessed be your holy name, Lord. Oh, God, thank you, Lord Jesus. Oh, ikaw ay maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang aming pupurihin. Ikaw po ang aming sasambahin, Panginoon. Sa iyo kami manganganlong, Panginoon. Ikaw po ang aming lalapitan, Panginoon. Sa iyo kami magpapakumbaba, Panginoon. Magsisisi, Panginoon. Hihingi ng kalakasan, Panginoon. Oh, ikaw ang lahat sa amin, Panginoon. Thank you for that greatest gift, Lord. Your beloved Son, Lord. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na dugo, Lord, na binubuo sa amin there in the cross, Father. Oh, God, how we are thankful today, Lord Jesus, na kami ay nasumpungan ngayon dito sa bahay-sambahan, Panginoon, upang makinig ng iyong salita, upang makapanambahan kami sa iyo sa espiritu at katotohanan, at minsan pa ay makapaniig ka namin, Panginoon. Ikaw ay magsasalin ng iyong binhi, Panginoon, sa iyong mga anak. At ang iyong mga anak ay nahahanda ang kanilang mga puso sa pagtanggap, Panginoon, ng binhi mula sa iyo. Muli kaming palalakasin ito, Panginoon. Muli kaming aaliwin, Panginoon. Ang mga nanghihina ay may pagkakataong muling mapalakas, Panginoon. Ang mga nalulumbay ay iyong pasisiglahin, papayapain, Panginoon. Ang mga nagugulumihanan ng puso, Panginoon. Ang mga makasalanan ay iyong patatawarin, Panginoon. Ang mga hindi ligtas ay makakilala ng kaligtasan. Oh God, dahil sa iyong bugtong na anak na si Jesus, ikaw ang Diyos na kataas-taasan ay nanahan, Panginoon, sa isang vessel, sa isang katawan, Panginoon, at binalot sa isang katawan na ang pangalan ay Jesus, Panginoon. Kaya doon ay pwede kaming sumampalataya, pwede kaming tumingin, Panginoon. Merong namatay para sa amin, merong tumubos ng aming mga kasalanan, o kaming mga may karamdaman dahil sa iyong mga latay kami nagsigaling, Panginoon. O hindi nawawala ng kabuluhan ng iyong pagkapako sa krus. Lord, hindi ka Diyos na namatay, Panginoon, kundi ikaw ay Diyos na nabuhay in the power of your resurrection, Father. Oh, we believe in you, Father. We have faith in you, Father, Lord. We're standing in your word, Lord Jesus. We believe in you. We love you, Panginoon. O alay namin ang aming mga sarili, ang aming mga buhay. O Panginoon, sa oras na ito, Lord, ang iyong mga anak, Panginoon, ay nagsiparito.
upang makinig sa iyong salita, Lord, upang tumanggap mula sa iyo. Lord, ang maliit mong lingkod na ito, Panginoon, I am nothing, Father, without you. Lord, let me take out of the way, Lord. So, you let your way, Panginoon. Ikaw ang makita sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang mangangaral sa amin, Panginoon. Gamitin mo lamang ang maliit mong lingkod na ito, ang aking labi, Panginoon, bilang daluyan ng iyong salita. Oh God, wala silang pwedeng maasahan sa akin, Panginoon, kundi kaming lahat ay umaasa sa iyo, Panginoon. Ikaw ay may inihandang mensahe sa amin, Panginoon, na magpapalakas sa amin, Panginoon. We love you, Father, and we appreciate you, Lord. Salamat, Panginoon, sa bawat isa narito, Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. At kami na parito sa bahay-sambahan na ito. At dinadalangin din namin, tiyataas sa iyo ang aming pastor, Lord, na nandoon ngayon sa Pangasinan na ngaral na iyong salita. Pagpalain mo rin po ang kanilang gawain doon. Marahil sa oras na ito ay nakatayo aming pastor, Panginoon. Kaya mong gamitin mo siya, Father, minsan pa in a mighty way, Lord, na magpapalakas sa mga anak mo sa dakong iyon ng Pangasinan. As we commit this service into your hand, Father, in Jesus Christ's mighty name, this is our prayer. Everybody say, Amen, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And before we sit, I just want to invite you to open our scripture, the book of Micah, chapter 5, verse 2. Amen. Sa magandang umaga muli sa bawat isa sa pangalan ng Panginoon. At ako po ay lubos na nanginginig sa kalagitnaan ng mga banal. Hallelujah. But we're going to read in the book of Micah, not because my name is Brother Micah, but this speaks about the prophecy, right? And patuloy niyo pag-pray ang malit niyong lingkod na ito na maging daluyan ng pagpapala sa inyo. Amen. Let us read book of Micah, chapter 5, verse 2. But thou, Bethlehem, Ephrathah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Amen. And the book of Isaiah, chapter 9, verse 6 to 7. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Verse 7, of the increase of his government and peace there shall be no end. Upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. So, sino ang tinutukoy dito sa verse na ito? Walang iba kundi ang ating Panginoon, tumutukoy sa isang propesya na paparating doon sa Old Testament. And next, Isaiah chapter 7, verse 14. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Last verse, Romans chapter 6, verse 25. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. May the Lord bless His word. Sige, makakaupo na po tayo. Amen. Praise the Lord. At pray for me. At salamat sa Panginoon sa umagang ito. At binabati din natin sa umagang ito ang, ewan ko kung nandito sila, Brother Gary. Andito ba sila, Brother Gary and Sister Lot? Yun. Ang bagong kasal na kapatid natin, pwede ba silang tumayo? Sila po ay kinasal nung nakaraang Tuesday. God bless you, Sister Lot and Brother Gary. Amen. Praise the Lord. At sila ay matagumpay na naikasal last Tuesday. And also, si Brother Norman nandito kasama natin from Bicol, ang ating pinagpipray na church doon at ating dinadalaw. Salamat sa Panginoon. At makasama rin natin siya sa camp meeting. Sa Lord.
Amen. Siguro wala na akong nakalimutan. Mamaya, paalala ko lang, after service, yung mga musicians and mga nag-aasikaso ng mga equipment natin ay re-ready na natin ang mga instruments para bukas ay atin na lang ilalagay sa sasakyan. And I hope everybody is preparing for our camp meeting tomorrow. Okay, so lahat ay naghanda na at nanalangin at syempre nagbayad na ng kaukulang bayad para sa kanilang group leaders. Kung hindi pa ay pwede yung abot mamaya. Yung pala na may gustong makakuha ng sketch, yung mga iba nating kapatiran na hindi pa nakapunta ron, ay pwede kayong humingi ng copy of the map sa ating mga diakono. And I believe nung last Wednesday ay nakapagpabigay sila. Amen? Amen. So, patuloy niyo rin panalangin ating pastora, nandun ngayon sa Pangasinan. Siya ang preacher ngayon doon sa kanilang anniversary. Amen. Ang ating pag-uusapan sa ngayon ay salamat sa awitin ng Ladies Choir kanina, Pampasko. Not because this season is Christmas Day, Christmas season, but I believe ang tunay na Christmas ay ang ating Panginoon. Right? Ngayon mga panahong to, the people are preparing for Christmas tree, gifts giving, party, diba? Tapos may Christmas party and then what they're going to do ay magkakainan, mag-iinuman, tapos mag-exchange gifts, tapos sa magkakantahan sila. Pero pag tinanong mo, ano ba talaga ang totoong essence ng Christmas? See? And then, sino ba ang kanilang sineselebrate ng Christmas? Ang kanilang sineselebrate na mundong ito ng Christmas or Christmas party, yung company namin may Christmas party last week. Yung iba, meron kahapon. Dito sa Muntimbayan, meron kagabi. Right? Doon sa Pag-ibig Homes, meron din, mga senior citizen. Pero pag inisip mo, ano ba talaga ang essence ng Christmas? Ngayon, sineselebrate ang Christmas, pero yung may birthday ay wala na, nasa isang tabi, nasa insulok. See? Sineselebrate ang Christmas, sineselebrate, supposed to be, the birth of Jesus Christ na sinasabi nila, na itinuturo sa atin ng Katoliko, na kapanganakan ng ating Panginoon, pero sa kanilang ginagawa ay wala ang ating Panginoon. Sa kanilang pagbibigayan ng regalo, sa kanilang pagkakainan, tapos sila'y magiinuman, sila'y magkakasya, at happy-happy, and then pag hinanap mo ang Panginoon, wala. Nasaan yung may birthday? Nasaan yung panauhing pandangal dyan sa sineselebrate nyo? Wala. In fact, yung Christmas party ngayon, or Christmas, ay pinapalitan ng X para si Christ ay tuluyan ng mawala. Merry Xmas. And the meaning, di ba yung X, di ba? Ex-girlfriend. X. Ba, wala na yon. Wala na, di ba? Merry Xmas. Xmas na, wala na si Christ. Ang mando na lang, yung party and inuman and everything. Pang sarili na lang. And this, ngayong araw nito, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa the greatest Christmas gift. The greatest Christmas gift. Binasa natin ang mga talata na pumapatungkol sa propesiyang paparating. And I want to read a quote from the prophet. God's wrapped gift was preached last 1960. Way into the east and many hundreds of miles away from there, the Magi was already on their road. They seen his star and was coming to worship God's little gift package that he was sending to the world. Just a little while from then, and the world was going to receive its greatest gift that it ever received. A little package wrapped up, first little Christmas package that was ever wrapped in all the world, God wrapped it up. Diyan po galing ang ating title na The Greatest Gift Package. Ngayon, bilang introduction, tingnan natin ang meaning ng Bethlehem na pinreach ni Brother Branham. Bethlehem, B-E-T-H means house.
Doon isinilang ang ating Panginoon sa Bethlehem. And El means God. And Elham means bread. So, paanong fit na fit? And how wonderful ang meaning nitong Bethlehem. Means the house of God's bread. See, yung pinanggalingan ng ating Panginoon, siya ang tunay na tinapay ng buhay na lumabas doon sa Bethlehem. And sa kwento na yon ay may kita natin, sabi ng prophet, the stars probably had been out. Marahil nandun na yung star, and ayan ang naging tanda ng three wise men. The little donkey na may karga kay Mary na marahil ay napakalayo na ng kanyang nilalakbay. Mula sa east, papunta sa west, papunta sa Bethlehem, and itong maliit na donkey na ito ay marahil sa haba ng nilakad niya ay pagod na siya. At very precious ang kanyang karga. Dahil ang karga niya ay si Mary. Okay? At si Mary ay nagdadalang tao kay Jesus. And ang sabi ng prophet, Mary, she was expecting to be mother at any time. Pwede na siyang manganak anytime. Alright? Habang naglalakbay sila, nung time na yon, ang Panginoon ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Kailangan si Jesus ay maipanganak doon sa Bethlehem. Gumawa si King Herod ng isang batas nung time na yon, first time na ginawa ang batas na lahat ng tao o sinimulan ang pagtatax. Lahat ay magtatax. Lahat ng umalis dito sa bayang ito na taga rito kailangan bumalik at magtatax kayo dito sa Bethlehem. And King Herod, si Herodes, ay nandun sa likod ng mga pangyayari yun. That's why etong si Mary at si Joseph ay kailangan pumunta doon. And anytime, pwede na siyang manganak. Lahat ng tao ay nagpupunta ron. The blind, ang pilay, ang bulag, ang pipe, ang mga may sakit, may karamdaman, kailangan nilang magpunta ron. Dahil doon sa ipinatupad ng Roman government. And all things work together for good to them that love God. Ang Diyos ang nagtatakda ng lahat ng bagay. And marahil, ang sabi ni Mary nung gabing yun na naglalakbay pa rin sila, Joseph, have you noticed the star hanging sa taas? Nakikita mo ba? Oo nga, napapansin ko kanina pa yan nasa atin. Bakit ang dala nila ay precious? Ito ay gift ng Panginoon para sa mundo. And yung binasa natin kanina, way to the east and many hundreds of miles away from there, the Magi was already on their road. They'd seen his star. Etong wise men o Magi, na-notice nila o na-recognize nila ang star na yon, na merong isang magaganap. Pero marahil ang mga believer o mga Christian nung time na yon ni Jesus Christ ay hindi nila namamalayan ang nangyayari. Na doon palang araw na yon ay ipapanganak, isisilang ang isang pinakadakilang regalo para sa mundong ito, na maglilinis ng kasalanan ng mundong ito. But itong mga Magi na to, sila ay aware. Sila ay bumabasa marahil ng heavenly bodies. Sila ay marunong bumasa ng star kung anong meaning nito. At sinusundan nila yon at hinahanap para masamba nila yung ipapanganak na yon. And was coming to worship God's little gift package that He was sending to the world. Just a little while from then, and the world was going to receive its greatest gift that it ever received. A little package wrapped up, amen, first little Christmas package that was ever wrapped in all the world. Isipin nyo nung gabing yun kung anong mangyayari. Pero ang mga tao ay wala silang alam. Marahil ang mga tao ay continue lang sa kanilang ginagawa, nagtatrabaho, nag-aalaga ng bata, nag-aaral, o nag-iinuman, nagkakainan, nagdinegosyo. Busy sila. Pero hindi nila alam ang mangyayari nung araw na yun kung sinong ipapanganak. And God wrapped it up. Ang Panginoon mismo ang nagbalot ng regalong yon. See? The greatest thing was ever wrapped in human flesh was wrapped in it. Ang pinakadakilang bagay ay nababalot doon sa pambalot na yon. God Himself wrapped His own self in a Christmas package and sent it to the world. Biruin nyo, ang Diyos na may-ari ng lahat, God who created the heaven and earth, God who created the trees, the birds, give
give breath to the people, nagbigay ng hininga, amen, ay siyang pumunta roon sa batang iyon at nanahan doon at binalot niya ang kanyang sarili bilang kanyang regalo sa mundo na mag-aalis ng kasalanan ng mundo. Isipin nyo, lahat ng tao ay nag-iintay sa pangakong ito. Lahat ng believer noong time na yon. See? Iniintay nila ang dakilang regalo, pero they didn't recognize it. They didn't recognize yung araw na yon na mismo na pagdating ng propesiya. Bakit? They were so busy. See? Bakit? Mga kapatid, isang bagay, hindi sila nakafocus doon sa promise. Kagaya natin sa panahong ito, merong pangako sa atin na pagpapalit ng katawan at pagdating ng ating Panginoong Hesus. Pero ang mga believers sa time na ito, kagaya rin ng time na yon, they were so busy. They were not focused in the prophecy na na-fulfill na sa araw nila. See? Hallelujah. And God wrapped His own package. Siya mismo nagbalot. Di ba napakasaya noon? Ang Panginoon, ririgaluhan ka, siya mismo ang nagbalot at siya mismo ang bibigay sa'yo. Ang kailangan lang natin ay ito ay ma-notice, ma-recognize ang araw na ating kinabibilangan. Amen. Next quote, God's wrapped gift. It wasn't wrapped in fine linens. Hindi yun nakabalot sa magandang marahil na may bulaklak o magandang balot ni Kristo. It wasn't wrapped in the fine linens. It was wrapped in swaddling cloth. Marahil sa isang piraso ng tela na magaspang marahil, kagaya ng katsa. And listen to this, which I'm taught that the very thing that Jesus was wrapped in, the Christ, was the staff of the back of a yoke of an ox that was hanging in the stable. Isang basahan na nakasabit marahil doon sa kulungan ng mga tupa, ng mga baka, ng mga kamelyo, at meron dong ang baka o ang isang ox ay may ginagamit na paglalagyan mo siya ng kanyang yoke dito, lalagyan siya ng parang pinakakalesa niya, di ba? Ay lalagyan siya ng sapin dito para hindi masugatan o mag-init ang kanyang leeg habang sa layo ng nilalakad niya o bigat na dinadala niya. Lalagyan siya ng sapin. At then nakasabit yun doon. And walang damit si Jesus. See, the greatest gift na nandun, binalot ng Panginoon, wala man lang siyang damit. Wala man lang siyang lampin, in other words. And it breaks my heart. Kasi kahit pa paano, yung ipinanganak yung anak ko, handa naman kami ng isang pwedeng pambalot sa kanya paglabas niya. Pero, think of this, ang ating Panginoon na may-ari ng lahat, lumikha ng Earth, Universe, Saturn, Mercury, Venus, lahat ng buong universe, naglikha ng fish, ng dagat, ng puno, ng tao, pero walang pambalot. See? And, tuloy natin, they had no clothes for Him, no clothes for Emmanuel, the Creator of heavens and earth, and no clothes for Him to put on, and had to be wrapped in the rag that an ox had worked his neck through. Isang basahan na nilalagay sa ox. See? Oh, what a super sign. Di ba sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng isang tanda. A virgin shall conceived. Pero merong isang dalaga na nagdalang tao na wala naman siyang asawa pa. Di ba nagaganap ang kasulatan ng ating Panginoon, but hindi ito na-notice ng sanlibutan because they are not focused in the prophecy. But pag tinanong mo sila, they are waiting for it, they are finding for it, they are looking for it, but they didn't recognize it. See? Next. No wonder there was no room for Him in the inn. Walang lugar para sa isang dakilang regalo na maglilinis ng kasalanan ng mundo. There's no room for Him in the inn. Walang lugar para sa patuluyan. Kumakatok sila. Pwede na manganak anytime. Pwede na manganak si Maria. Na ipapanganak itong dakilang regalo na ito. Pero walang magpatuloy sa kanila. Puno na. Wala kayong pambayad ng tax. Dapat yung mga may tax lang ngayon ang pwedeng tumuloy sa gantong tuluyan. Pero wala. Saan sila napunta? He was born in a manger. Nandun sila napunta sa kainan ng mga tupa. No? Doon sila napunta sa isang sulok na kainan ng mga baka, ng mga hayop.
Amen? He come from poor people. Galing lang yan sa mahirap eh. Ayan ba yung dakilang regalo? Galing ng, doon lang yan sa tabi ng ilog nakatira eh. Parang ganon, no? Therefore, Christ is just as rejected today as He was back there. There's no room tonight in our good churches. In other words, walang lugar ang Panginoon sa puso ng mga believer sa panahong ito. See? Pwedeng, Christian, I'm a Christian, I am attending in sa munting bahayan, in Elect by the Assembly, and pupunta ako dyan every Sunday, pero walang lugar ang Panginoon sa iyong puso. See? Hallelujah. But you are looking for it, and you're waiting for it, and you're believing in it, but you didn't recognize ang Panginoon gustong pumasok sa iyong puso. But wala siyang lugar. Hallelujah. He was born in a manger, and it belittles them to think that they humble themselves to come down to an altar, to cry, and to tarry there until they filled with power from on high. Amen? To rise up from there with newness of life. Ayaw ng tao kasi magbago. Gusto ko si Lord Jesus. Gusto ko siya kasi mabait siya, tapos namatay siya sa amin. Pero ang ayoko sa kanya, hindi ko gusto yung pagkakabalot sa kanya eh. Hindi ko gusto yung pagkakaporma ng balot kay Jesus eh. Kasi binabago niya ako eh. Gusto ko yung Diyos na hindi ako babaguhin. Yung magpapatuloy lang ako sa dati kong lakad. Yung Diyos na sinisimbahan ko every Sunday, pero wag akong pakilaman. Dapat hindi na ako masyadong pakilaman. So, it belittles them, and to let women let their hair grow out and act like women ought to. Amen? Pinapakilaman kasi yung pagpapalda ko eh. Nagpapalda na nga ako eh. Pinapansin pa kung dapat kailangan mahaba, dapat lampas tuhod, dapat walang nakikitang ganito, ganyan, everything. Gusto ko mahaba naman buko, pero gusto ko pantay yung dulo. Ayoko nung pagkakabalot ni Jesus. Pero gusto ko si Jesus. Gusto ko sa church ng Elect by the Assembly, I like to attend every Sunday. Pero hindi na, yung mas malalim na part noon, hindi na. See? To make men throw away their cigarettes and to quit their drinking and treat their families right, it's too much for them. Sobra na yan. So they hold on to the creed of their churches instead of receiving God's gift. God's Christmas gift. Merry Christmas. Hindi dahil sa December ngayon, kundi ang ating Panginoon isinilang at binabalik sa atin ito. Pinapaniriwa sa atin ito. Reasons they don't want it. Natin ang ilang reasons kung bakit ayaw ng mga tao ang ating Panginoon. He did not come in the way that they thought He was coming. He was wrapped different. Hindi nila expected na ganun pagdating ni Jesus. Hindi nila expected na si Jesus ay masusumpungan dito sa Elect by the Assembly Munting Bahayan. Hindi nila expected na makikita nila ang regalo ng ating Panginoon dun sa kanyang katabi, doon sa kanyang kapitbahay, doon sa kanyang sister o doon sa kanyang brother na nag-share sa kanya ng salita ng Panginoon, na ayun na pala ang regalo ng Panginoon sa'yo, na nangungusap sa'yo, na nagpapaalala sa'yo, pero hindi ko gusto pagkakabalot eh. Hindi ko gusto pagkakabalot ni Brother Joseph eh. Panay ang sabi niya sa akin, pero the gift of God ay nangungusap sa'yo sa isang katawan na nababalutan, but you didn't recognize it. Mga kapatid, hindi natin pag-uusapan yun ng mga denominasyon na hindi nila tinanggap ang mensahe and everything like that, hindi tinanggap ang prophet, ang mensahe sa huling panahon. Mangungusap tayo dito sa atin mismo. It was brought by the poor. They didn't want it. Tagasan lang yan eh. Si Brother Nemi, doon lang yan nakatira sa ano eh. Tapos, mangangaral sa amin. Hindi ko masyadong gusto yung pagkakaano niya. Hindi ko masyadong gusto, hindi ko siya type. Pero yung gift ng Panginoon nangungusap na sa'yo. But you didn't recognize it. It wasn't wrapped in fine linen. Hindi maganda eh. Basahan ng ox. Basahan lang ng ano yan eh. Ng baka eh. Tapos binalot sa kanya, tapos dakilang regalo. Hindi, no good. Si Brother Ed lang yan eh. Sabi, siguro marahil ganon. Pero yung regalo ng Panginoon na nandun sa tao, ang sabi ng prophet, it's not the man, it's not the holy man, but it's the Holy Spirit in the man. It's not the holy mountain, but it's God in the mountain. See? So, dapat ay ma-recognize natin kung sino ang nasa harap natin. Yes,
yung balot ay meron ka makikitang kapangitan, may makikita kang kahinaan, marahil, pero hindi yung balot, kundi yung nasa loob ng balot na yon. Kung ikaw ay nandun ka sa panahon ni Jesus, makita mo isang batang umiiyak, tapos nilagay, walang mapaglagyan na malambot man lang, kaya nilagay sa isang sabsaban. Ang tawag doon, yung mga pirasong yung mga dayami. Naglalaro kami dati sa Tarlac noon, ang kati-kati noon eh. Tatatalon pa kami doon. Doon nilapag si Jesus. Tapos sinapinan ng isang basahang galing na ginagamit ng ox. See? Hallelujah. They was expecting something, a gift coming that would come down on chariots. Oh, with angel escort driving fiery horses. But it come as a little baby being born in a manger. Oh, gusto namin si Jesus darating, yung nakakabayo, yung may corona, tapos maraming angel, tapos umaapoy, paparating na siya. Ganun ang gusto namin pagdating. Tapos dumating, Joseph, tatay niya si Joseph, pamilyang karpintero lang yan eh. Nagsasaka lang yan eh. Tapos pinanganak pa sa kulungan ng mga kabayo at ng baka. Amen? At marahil may mga dumi ng baka ron, mabaho. Mabahong lugar kasi wala nagpatuloy sa kanila. Doon sila tumuloy. Tapos, ayan, greatest gift. Gusto ko yung bumababa, nakakarwahe. Tapos, may galing sa langit, parang sila Santa Claus. Yun yung Christmas. Ha? Well, they want the tinsel on it. They want something flowery. Ano yung tinsel? Gusto ko yung medyo kaakit-akit, yung maganda, may mga palabok, may mga palamuti. They want something flowery, something that's perfumed, something that's glittering. Gusto ko yung kumikinang-kinang pa. Ganun ang gusto kong regalo. See? Something that's classic. But God don't send it all the time like that. Nakikita mo na nangungusap sa iyo ang Panginoon sa pamagitan ng iyong pastor, na nangungusap sa inyong harapan, sa pamagitan ng isang preacher, but you didn't recognize it. Gusto kong preacher yung talagang active, yung talagang dynamic. Gusto ko ayoko ng ganyan. Bata yan eh. See? But you didn't recognize Jesus' gift, the greatest gift para sa iyo. Amen? Na maglilinis ng kasalanan mo, na magtutuwid ng mga kalikuan mo, na magpapabanal sa iyo. Amen? Hallelujah. They only want a church they can attend to. Gusto ko basta maka-attend lang ako. Ayoko nang babaguhin ako, itutuwid ako. Ayoko nang ganun, papakilaman ako. Basta uma-attend ako dyan sa church. Basta meron lang church na isang message church na na-attendan ako. Marahil uma-attend dahil yan ang pinakamalapit na message church. Yan pinakamalapit sa amin eh. Elected Assembly Muntimbayan. Diyan ako uma-attend. At least nasa message pa rin ako. See? Hallelujah. Yung next quote, why was the reason they don't receive this wrap package? You'll have to bear the name of fanatic. Ayoko masyado magpaka-Kristiyano sa opisina, sa eskwelahan, sa labas. Kasi sasabihin nila sa akin, Christian ka, no? Di ba? Ba't hindi ka nagpapantalon? Hindi, kasi kasi ayoko mainit kasi. See? Kaya, ang gagawin niya ay magpapalda pa rin. See? Ay, hindi ba, kayo ba yung mga bawal magpagupit ng buhok? Ay, hindi Tingnan mo nga yung buhok. Gusto ko lang mahaba, pero pantay yan, no? See? Gusto ko pa rin magpalda. Sorry, but I love you. Gusto ko pa rin magpalda, pero gusto ko yung medyo kaparehas ng sanlibutan, yung hindi masyadong pag tinignan mo, talagang believer na believer. Basta nakapalda. At least, pwede akong pumasok sa church, pwede rin akong lumabas. Kasama sila. Oh, hallelujah. You have to bear the name of fanatic. Kasi pag tinanggap mo ang greatest gift na ito, babaguhin ka nito. Aalisin lahat ng hindi dapat sa'yo. See? You'll have to take the way with the Lord's despised few. Yung mga nilalait-lait, no? Magiging kaisa ka nila. You'll have to clean up your life. Kailangan mo linisin ang iyong buhay. You'll have to quit your meanness. Kailangan alisin mo, iwanan mo ang mga bagay na dati mong ginagawa pag tinanggap mo tong gift,
greatest gift na ito. This greatest gift is for you. See? Hallelujah. You'll have to stop doing wrong. Ititigil mo ang mga mali mo pag tinanggap mo itong greatest gift na ito. Ito'y para sa iyo. Hindi pwedeng tatanggapin mo si Jesus, ang greatest gift, at tuloy ka pa rin sa iyong mga ginagawa sa dati mong gawi. No. Hallelujah. You'll have to stop doing wrong, cheating, stealing, lying, committing adultery. Hindi ko masyadong gusto yung pagkakapackage ni Lord eh. Okay na sana yung Elect Assembly, aircon na eh. Kaso gusto akong pahiwalayin sa girlfriend ko na unbeliever. See? Gusto akong ituwid doon sa kinakasama kong hindi naman kami kasal at kasal siya sa iba. Pag ikaw ay kinakasama mo ang asawa ng iba at kasal yan sa iba, ikaw ay nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi yan minamaliit ng Panginoon. Pag kayo ay hindi pa kasal at kayo ay nagsasama at ginagawa nyo hindi karapat-dapat, kayo ay nagkakasala sa harap ng Panginoon. Pag kayo ay hindi kasal, kahit kayo mga kabataan o mga katandaan, pag kayo ay mag-girlfriend o mag-boyfriend, even you're both message believer, ginagawa nyo mga bagay na hindi karapat-dapat sa ating Panginoon, kayo ay karumal-dumal sa harap ng Panginoon. You must receive this greatest gift na binibigay sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And you'll have to stop these things. And the people don't want it. Ayaw na mga believer masyado to. Hindi ko masyadong gusto pagkakabalot ni Jesus. Although they may know it's right, but they don't want it. It brings too much truth to them. Masyado naman yung church ng Elect Assembly na yan. Lahat itutuwid. See? And it uncovers their sin. It unveils their sin. Hinahayag yung kasalanan namin. Gusto ko wag na kaming pakilaman. Wag na pakilaman yung ginagawa ko, yung pagsasama namin and everything. Gusto kong biyayaan nyo lang kami, tanggapin kami. No. Pag tinanggap mo tong greatest gift package na ito, package din ang buhay mo. Kailangan baguhin mo to. Hindi kailangan magsama ang tuwid at liko. At the same time, kahit kayo ay mga magulang, ay pinapayagan nyo yung mga anak, marahil, minsan lang, konting kaligayahan lang ng anak ko eh. Ngayon lang nagkakaibigan ng babae yan, ngayon lang nagkaibigan ng lalaki yan. Kahit unbeliever, siguro naman medyo maayos din yan. No. Habang maaga pa ay hinahayaan mo yan, mas malaki magiging problema niyan. Para mo siyang pinabayaan sa gilid ng hukay. Amen? Na maglaro doon mag-isa. Sige lang anak, it's okay. See? Hindi ko sinasabing hampasin yung anak nyo, paloy, bugbugin nyo. No. Remind him. Remind them, anak, mali yan. Anak, hindi tama yan. Ayaw kitang pabayaan na maiwan ka sa pag-agaw. Pag hinahayaan yung inyong mga anak ng ganon, sige, kumusta na anak yung boyfriend mong unbeliever? Okay pa ba kayo? Okay naman. Lagi akong hinahatid sundo. Alright? Pag hinahayaan mo ang iyong anak, para mo silang hinahayaan maglaro doon sa gilid ng bangin, sa gilid ng kamatayan. See? Spiritually speaking. But you know, konting kaligayahan lang, tsaka mahal na mahal ko yung anak, ayoko masaktan siya. Mas masakit, mahulog sa impyerno at mahulog sa hukay. See? Kung tunay niyong mahal ang iyong mga anak, ay papaalalahanan niyo sila ng salita ng ating Panginoon. Amen. See? Hallelujah. It uncovers their sin, so therefore they don't want it. They don't want to be changed. They also want marahil gusto nilang, I want the Holy Spirit, I want to be raptured, but gusto ko pa rin yung, I still want to do the things, the worldly things na ginagawa ko. No. It changes people. People don't want to be changed. He called and ang Panginoon, He called black, black, and white, white. He called wrong, wrong, and He called right, right. Amen? That's why, itinatapo natin si Jesus sa labas ng pinto at siya ay kumakatok. Let me in. Let me in. Gusto kong kumain kasama mo. Pero ang Panginoon nasa labas. In-invite mo ang Panginoon. Amen? Pero nasa labas siya. Amen? Hallelujah. Next. Yes, brother. Yes, sir. Repent all your sins. Ayan ang kailangan natin gawin, mga kapatid. Amen.
repent all your sins, the Holy Ghost, God's gift, will surely enter in. Pag ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan, iyong itinuwid ang mga liko mong ginagawa, ang Panginoong Hesus ay surely papasok sa iyo. Hindi makapasok sa iyo ang Panginoon pag patuloy tayo sa ating mga mali at likong ginagawa. He's at the door. Brother Branham, knock. Let me in. If you let me in, I'll sup with you. I'll reveal these things to you. Marami pa akong bagay na ihahayag sa iyo. Marami pa akong hiwaga na gusto mong malaman. Hindi lang yung bagay na yan. I'll show you the supernatural. See? I heal your sickness. Ako'y regalo para sa iyo. Ako'y para sa iyo. I am the greatest gift for you. But let me in. Let me in your heart. See? I'll take care of all these things for you if you'll just let me in. Ang problema, ang Panginoon ay tinatapon natin sa labas ng pintuan ng ating puso at siya'y kumakatok. Nasaan ang Panginoon? Hinahanap ko siya. Pero andun ang Panginoon, kumakatok sa iyong puso. Gustong pumasok sa iyo. Bakit? Hindi ka handang magtuwid ng iyong buhay. Hindi mo kayang alisin at ituwid ang buhay mo sa Panginoon. Hindi kayang tumira ng Panginoon sa ganyang klase ng buhay. Mga kapatid. Hallelujah. We're claiming that we are message believer. Nandun tayo sa end time message. Nandun tayo sa huling kapanahunan. Anytime pwedeng dumating ang Panginoon at palitan ang ating mga katawan. Pero, kumusta ang mga believer? Kumusta ang mga kabataan? Kumusta ang mga magulang? Amen? Ang pinapayagan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang kanilang pinapayagan sa kanilang sarili. Baka, ang sabi ng prophet, they let down the bars. Nagbaba na sila ng standard. See? Mga kapatid, yung uso dati sa salita ng Panginoon, uso pa rin ngayon. Amen. Magbago man ang mundo, lumabas man ang maraming uso, at hindi na uso yung ganyan, yung masyado mong higpitan mga anak mo. Iba ng panahon ngayon. Hindi ang panahon ng dati. Dapat, okay na yan, Brad. Okay na yan, sis. No. Ang uso sa Panginoon nun, uso pa rin hanggang ngayon. Because Jesus the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Hallelujah. It ought to be real attractive to the people. Dapat naging attractive to si Jesus. Oy, lahat ng tao pupunta doon sa sabsaban. Grabe iniintay natin na nasa karwahe at umaapoy at maraming anghel at may korona. Pero napunta dito sa isang sabsaban at nababalot sa isang tatad na cloth. Nababalot at nandun sa sabsaban. Puntahan natin, tara. Dapat attractive. Dapat pinagkaguluhan na ng buong bayan ng Bethlehem. Pero hindi nila nalalaman. Hindi nga nila pinapasok para manganak. See? Si Maria doon. Hallelujah. Little Jehovah crying like a baby. God made flesh in a package. See? Ang Panginoon na mismo nagkatawan doon sa isang regalo na yon. Pero hindi pa rin nalaman. God who covers all space and time was before there was a world or a star or a molecule, bago pa magkaroon ng mga heavenly bodies, wrapped himself in a little package and was laid in a manger in a stable sa bahay ng mga hayop where the manures of the cattle and sheep and things up over that stable. Nandun yung mga dumi ng hayop na ito, ng mga baka, ng mga tupa at lahat. Doon sa bahay ng mga hayop, and in this little manger, on straw or hay, doon nga sa dayame, Jehovah was laying there, crying like a baby. See? Umiiyak ang Panginoon sa pamagitan ng baby na yon. Ang Panginoon na may-ari ng lahat ay nagpakababa at pumunta ron sa taong yon, sa bata. And Jehovah crying like a baby. See? The only thing that Christ will be wrapped in, and that's in your heart. Wala nang ibang pwede mabalot ang Panginoon kundi doon sa puso ng kanyang mga anak. See? Hallelujah. He wants your heart. He's got a control tower there that He likes to work with you, bring you eternal life. That's the way the church is. And people today, they forget that the gift of God is eternal life through Jesus Christ. He is rejected as much today as He was then. This Christmas night, He is just as much rejected as He was the first Christmas night. Mga kapatid, hindi man natin gusto, pero ang Panginoon ay rejected pa rin hanggang sa ngayon sa buhay ng mga believer. Sa pamilya ng mga nagsasabing message believer sa huling panahon na ito. Dahil bakit? Sa ating mga pagpapabaya,
Dahil hindi natin na-recognize ang regalo ng Panginoon. Nakikinig tayo sa preaching ng pastor, pero kinukuha natin mga magaganda, pero yung saway na para sa atin, hindi sa akin yan, para kay sister yan. Ayang sinasabi ng pastor, hindi sa akin, para kay brother yan. No. Hallelujah. The love of God, how God unfolded Himself and come a Christmas package. Mga kapatid, hindi natin napagtatanto na itong mga bagay na ito na ginagawa ng Panginoon, ang kanyang pagtutuwid, ang pagsasabi niya ng iyong kasalanan na ito'y nalalantad sa kalagitnaan at nalalantad sa ating Panginoon, ito'y pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Actually, ang kala mo ikaw ay sinasaway, ikaw ay pinapagalitan, ikaw ay inaayos ang buhay mo, pero ito ay ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. That's why it's called the greatest gift. Hallelujah. Na nando, nababalot sa isang regalo, was laid on a straw. The first thing he had was to press against his little head was a straw and dirty piece of swaddling cloth. Mga kapatid, sasabihin ko na lang, ang unang bagay na binalot sa ulo ng ating Panginoon o sa ating Panginoon sa baby na yun ay isang basahan, hindi ba? Basahan na ginamit ng baka. Pero ang huling bagay na binalot din bago mamatay ang ating Panginoon ay isang basahan din at tinakip sa kanyang mata. At siya'y sinuntok at sinabi, kung ikaw ang isang Mesiya, simulaan mo kung sino yung sumuntok at bumatok sa iyo. See? Ayan ang ating Panginoon. Bakit? Ano yung ginagawa ng Panginoon? Bakit siya binubugbog? Bakit siya pinatay? Dahil sa pag-iisip sa kanyang mga anak. Dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Hallelujah. But He was rejected sa buhay ng mga believer. Hallelujah. The last thing, ang sabi ng Isaiah chapter 53 verse 5, but He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities. Amen. Hallelujah. Siya ay nasugatan dahil sa iyong mga pagsalansang. Siya ay actually, kaya siya binugbog dahil sa iyong mga kasamaan. At ang kapayapaan natin, ang pagbugbog sa ating Panginoon ay nasa Kanya. See? Dapat payapa lang ang ating Panginoon, pero dahil sa atin, kaya niya tinanggap ang mga bagay na yon. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, this greatest gift, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang sabi ng message ng prophet, as the eagle steers her nest, I heard narinig di ba, Branham, ang isang wolf na sumisigaw, nandun siya sa marahil, naghahunting siya sa gubat, at merong isang sumigaw, marahil umalulong yung aso na yon, ng wolf na yon. At habang umalulong yung aso na yon, pinapakinggan lang niya. At pagkarinig na dun sa pinakababa ng lambak, ay narinig niya, merong sumasagot. Merong sumasagot ba? Pag may tumawag, may sumasagot. Kaya ang sabi ng prophet, David said, deep call it unto the deep. Psalms chapter 42 verse 7. If there is something in there calling for deep, there has something to be a deep to respond. Mga kapatid, pag merong regalong ibinigay, merong tatanggap ng regalo, mga kapatid. Hallelujah. Pag merong isang tumawag sa kapwalalim, merong isang magre-respond. If there is a creation, there has to be a creator. To create the creation. If there is a desire in you for more of God, sino bang nagnanasa pa na higit na lumago sa ating Panginoon? Mga kapatid, kaya merong desire, listen, kaya merong desire sa inyong puso na para kayo pa higit na lumago at mapalapit sa Panginoon dahil merong isang katugunan para dyan sa kauhawa na yan. Di ba kayo nagpapasalamat doon, mga kapatid? Kaya pala, merong pagnanasa sa puso ko, parang kulang pa itong ginagawa ko. Parang meron pang higit na pag-angat ng pananampalataya. Meron pang higit na relasyon sa ating Panginoon dahil meron palang nakalaan para doon sa kauhawa na yon. Hallelujah. If you get God on the inside, you will see Him everywhere you look. But He has to come into your heart first. He has to change you from chicken to an eagle. He has to give you a desire to do something. Kaya meron pangaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid, para ikaw ay mag-desire. Paano ka magdi-desire kung wala ka namang nalalaman? Pero narinig mo ang salita ng Panginoon, nagdi-desire ka sa puso mo. Gusto ko pa, Panginoon. Gusto ko pa ng higit na malalalim na bagay patungkol sa iyo. Kasunod, one day, they were out in the barnyard. Ito ang kwento ng isang mother eagle.
They were out in the barnyard, and the mother eagle happened to fly. Marahil, hindi ko na babasahin, namamasyal tong isang agila na ito at hinahanap niya matagal na ang kanyang anak na nawawala. At ang itlog na yon ay nahalo doon sa mga itlog ng mga manok. At alam na natin tong kwento na ito at babalikan lang natin. Ang sabi ng eagle, "Come, you're not a chicken. You don't belong there. You're mine." Parang sinasabi ng Panginoon, "Anak, itigil mo yung mga ginagawa mo. Umangat ka dyan. Hindi ka manok. Hindi ka makasalanan. Nilikha kitang banal, malinis at walang kapintasan sa aking harapan. Itigil mo yung mga bagay na kalikuan. Hiwalayan mo ang dapat hiwalayan. Itigil mo ang dapat tigilan. Iwan mo ang dapat iwan. At umangat ka sa akin dahil ikaw ay agila. Ikaw ay anak ko. Meron pang higit na kabanalan na pwede kang gawin sa buhay mo." Hallelujah. That was what he wanted also. Ayun ang gusto ng believer na ito. Ang sabi niya, "Just make the first big jump and flap your wings." He made the first jump, flap his wings, and found that he wasn't earthbound any longer. At ang isang kapatid na ito, ang ginawa niya ay tumalon siya ng isang mataas na talon at ikinampay niya ang kanyang pakpak. In other words, nagtuwid siya ng kanyang buhay. Umangat siya, nanalangin siya sa Panginoon at humingi siya ng habag sa Panginoon na ituwid siya, baguhin siya, nagkaroon siya ng kauhawan at namamalayan niya na wala na siya sa mundong ito. Unti-unti siyang nahihiwalay. Bakit? Nagkaroon ng desire sa kanyang puso at narinig niya ang tawag ng Mama Eagle, ang ating Panginoon. And son, come higher, give another jump. Isa pang talon, anak. Malapit ka lang tumaas dyan sa lupa na yan dahil hindi ka manok, ikaw ay agila. Amen. Son, come higher, give another jump, and I will carry you on my wings. Amen. We need another jump. Amen. Kulang pa yan, mga kapatid. Sige pa, iangat mo pa. Higit ka pang magsumigasig sa pag-attend, sa pananalangin, sa pag-attend ng mga gawain, sa pagbabasa ng aking mga salita, sa pagsunod sa akin. Ituloy mo lang, anak, dahil kukunin kita ng aking mga pakpak at itataas kita sa matataas na bagay. Bagay na makalangit, bagay ng Diyos, makagalingan, kabanalan, buhay ng Diyos para sa iyo. Hallelujah. But Jesus can come in the form of the resurrection of His power. Mga kapatid, hindi lang ang Panginoon natin pinaglilingkuran ay patay. Hindi siya isang kwento na Diyos na ipinako sa krus, Diyos na binugbog, Diyos na sinaksak at namatay. Hindi kayo nagpapasalamat na lang ating Diyos na pinaglilingkuran ay siyang Diyos na buhay muli. Amen. Jesus can come in the form of the resurrection of His power. Walang ibang bumuhay sa Kanya. Hindi siya ni-revive ng mga doktor. Oy, namatay si Jesus Christ. Tanggalin niyo sa krus, tapos i-revive natin. No. Hindi siya binuhay ng kung sino mang pinuno ng mga sundalo. Walang ibang bumuhay sa Kanya, kundi siya mismo ang bumuhay sa Kanyang sarili. Siya mismo ang bumangon. Hallelujah. That's why, ganyan ang ating Panginoon natin pinaglilingkuran, hindi patay, kundi kayang bumangon sa kapangyarihan ng Kanyang salita. Hallelujah. Gibayin niyo ang katawang ito sa 3 araw, aking itatayo. Sa 3 araw, ang sabi ng Panginoon. Ang sabi ng prophet sa The Mighty Conqueror na kanyang message, namatay ang Panginoon, hindi para sa Kanyang sarili, but He gave Himself. Hindi siya lumpunta rin sa lupa para naging baby at nang lumaki ay nagnegosyo at nagpayaman at lahat. Hindi niya ginawa ang sarili niyang business, kundi ginawa niya ang business ng kanyang ama. Hindi siya nag-aral at gusto niya maging mataas ang sweldo niya pagdating ng araw at meron siyang sariling kotse, may sarili siyang kumpanya. Hindi ganoon ang pag-isip ng Panginoon. Binigay niya ang kanyang sarili. Pinatay siya. Binigay siya para sa kanila, pero hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Ang sabi ng prophet sa The Mighty Conqueror, yung next, the Bible said, He went and preached. No. Sige, basahin natin yung kanina. He came to conquer for Adam's fallen race. And He conquered every enemy of Adam's fallen race. He went to Calvary one day, and there on the cross, He bore one time the victory for all mankind. See? Nagtagumpay ang Panginoon para sa lahat ng mga tao. He conquered the greatest enemy ever had. Any enemy man ever had. He conquered death. Mga kapatid, pinagtagumpayan ng Panginoon ang kamatayan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang sino mang sumampalataya sa Panginoon ay humihiwalay na sa kamatayan at pumupunta sa buhay. Bakit? Nagtagumpay ang Panginoon sa kamatayan. See? Pinatay siya pero nabuhay siya. Nagulat siguro si kamatayan. Right?
And the next, the Bible said, He went and preached to the souls that were in prison. Mga kapatid, ang Panginoon, nung siya'y pinako sa krus, marahil narinig na natin ang kwento na ito, bumaba ang ating Panginoon, ang sabi ng Ephesians, bumaba siya sa kailaliman, and He preached to the souls that were in prison. Ang sabi niya, kayong mga hindi naniwala sa mensahe ng mga unang propeta na nagsasabi patungkol sa akin, narito ako ngayon, aking pinatutunayan na ako ang pinapangaral nila. Amen? He had rejected the message, nireject nila ang message ni Enoch, ni Noah, and those in Sodom, and they had rejected the prophets. He witnessed to them that He was the answer to every prophet's message. Ako ang kasagutan doon sa mga ipinapangaral ng mga unang propeta. Ang sabi niya, but they had passed between death and life, crossed over the separating line, and there was no hope for them. Wala nang hope sa kanila kasi hindi nila tinanggap ang ating Panginoon. Hindi sila nagtuwid ng kanilang buhay. Narinig nila ang mensahe pero hindi nila kayang iwan ang kanilang mga dating ginagawa. There's no hope for them. Namatay sila. Nangaral ang Panginoon sa kanila, hindi sila upang maligtas, kundi upang patunayan na ang kanilang mga narinig ay totoo. Yung mga pinapakinggan nyo dati, ang sabi ng prophet, ang sabi ng Panginoong Hesus dun sa kailaliman, nung siya'y pinako sa krus, ako ang katugunan na yon. Subalit hindi kayo sumampalataya. Wala nang hain pa para sa inyo. And then, He went into the regions of the devil, the demons, and parang nakikita ko na ang Panginoon ay kinuha niya, ang sabi dito, basahin natin, and He scattered them, and right to the very pit of darkest hell, He went. Still existence, though His body was quiet on the cross, habang napapako ang kanyang katawan, ang sabi ng Panginoon sa next, Satan, I am the virgin-born of Son of God. I am the virgin-born Son of God. My blood is still wet on the cross. I have met every just requirement for Adam's fallen race. I have come down here to conquer and take over. Namatay ang Panginoon doon sa krus, pero bumaba siya at nag-witness siya doon sa mga hindi naniwala. At ang Panginoon ay pumunta ron sa baba at kinuha niya ang karapatan kay Satanas. Sabi niya, ako ang pinapangaral, ako ang pinopropesiyang anak na ipapanganak, baby na ipapanganak ng isang virgin. I have met every just requirement for Adam's fallen race. Nagawa ko ang lahat ng requirement. At ngayon, sabi niya, I have come down here to conquer and take over. He reached over the devil, grabbed the keys of death and hell, hung them on his side, and kicked the devil into pits where he belonged, is still the mighty conqueror. Mga kapatid, hindi natin sinasamba ang isang Diyos na patay, mga kapatid, kundi pinaglilingkuran natin ang isang Diyos na nagtagumpay doon sa krus. Ang isang Diyos na pinagtagumpayan ang kamatayan. Ang isang Diyos na pinagtagumpayan, pati ang impyerno, at kinuha ang susi ng kamatayan. Kaya mga kapatid, kung tayo ay naglalakad ngayon, tayo makasalanan at tinanggap natin ang ating Panginoon, nagtuwid tayo ng ating buhay, tayo nalipat mula sa kamatayan patungo sa buhay. Hallelujah. Ang sabi ng Ephesians, now, Ephesians chapter 4 verse 9 to 10, now that He has ascended, what is it but that He also descended first into the lower parts of the earth? 10, He that descended is the same also that ascended up. See, far above all heavens, that He might fill all things. Ephesians 4 verse 8, where He saith, when He ascended up on high, He led captivity captive and gave gifts unto man. Hallelujah. Ang sabi, parang isang kwento to na kinikwento ni Brother Branham. Ang sabi niya, dumating ang ating Panginoon doon na isang tagumpay. Kinuha niya ang susi ng kamatayan doon kay Satanas at ang sabi niya sa mga anak ng Diyos, halik kayo, sumunod kayo sa akin. Sabi dito, and the Lord said to them, follow me. And He started with the Old Testament saints to the earth above, He leading them, and with His vestures deep in His own blood, He conquered the atmosphere above. Mga kapatid, hindi lang kamatayan ang pinagtagumpayan ng ating Panginoon, hindi lang libingan, kundi umakyat siya sa kaitaasan kasi galing siya sa kailaliman. Kung sinong bumaba sa kailaliman, siya ring umangat sa kaitaas-taasan. Mga kapatid, nung panahong iyon, ang mga believer, pag sila ay nanalangin, hinaharang ng demonyo. Hindi agad tinutugon ang panalangin nila. Bakit? May mga nakaharang ng mga masamang espiritu. Pero nung namatay ang ating Panginoon sa krus at siya nagtagumpay, hinawi niya ang lahat ng masamang espiritu na yon. Para lahat ng panalangin ng mga believer ay dumediretso sa langit. Wala nang pwedeng humarang dahil meron nagtagumpay para sa kanila.
No wonder, ang sabi ng Panginoon, pag kayo'y nanalangin, ay tanggapin nyo, panampalatayaan nyo na inyong tinanggap ang inyong mga panalangin. Bakit? Mga kapatid, merong nagtagumpay sa atin doon sa krus. Merong nagtagumpay sa kamatayan. Merong nakalampas sa kamatayan. Sinong namatay dito? At pagtas ng 3 araw ay nabuhay. At binuhay niya kanyang sarili. Wala. Walang may kapangyarihan ng ganon, kundi ang ating Panginoon lang. Hallelujah. And also, sabi niya, kayong mga anak, sila Abraham, sila Joseph, si Jacob, si Isaac, ang mga anak ng Panginoon nung unang panahon na nagsumampalataya sa Kanya, nandun sila naglalakad, sinundo sila ng ating Panginoon. Nandun sila dati sa paradise. Ngayon, pinangako ng Panginoon sa kanila, isinama sila sa taas. And ang sabi ng prophet, he rose with the Old Testament saints, oh, what a grand march that must have been with real conqueror. After a while, they came in sight of the glorious city. And Abraham, sabi ni Abraham, Sarah, honey, halika. May papakita ako sa iyo. At sabi nila sa anak niya, parang isang kwento, Jacob, sabi niya, Isaac, anak, halika. At sabi ni Isaac, tinawag niya, anak, halika, Jacob. Tawagin mo pa yung kaapu-apuhan ko, si Joseph. Andun sila, may tuturo ko sa inyo. Sabi niya. And as they came up to Abraham's side, he said, mga anak, ito ang dati kong ipinapangaral. Ito ang pinangusap sa akin ng mga noon. That is the city I saw whose builder and maker is God. I walked about the earth looking for this city, never finding it, but now we are coming near the great gates. Although great man, sabi ng prophet, kahit na mga dakilang tao sila, pero hindi nila kayang magawa iyon, kundi gagawin ng ating Panginoon. Ipinakita sa kanilang Panginoon ang kanyang pangako sa kanyang mga anak. Mga anak, hallelujah, hindi nawawala ang inyong pananampalataya, hindi nawawala ng kabuluhan, kundi eto na ang katuparan ng aking salita. So, that's the city I saw whose builder and maker is God. And sa isang banda, narito si Shadrach, nandito si Meshach, nandito si Abednego. Sino tong taong itong dumarating? Galing sa kailaliman. Papaakyat at dala ang tagumpay at ang dugo niya ay tumutulo pa doon sa krus ng Kalbaryo at siya'y umaakyat sa kanyang mga anak na sumampalataya sa kanya. At sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, Shadrach, kilala mo ba yung taong yon? Sabi ni Meshach, oo nga. Tapos sabi ni Abednego, kilala ko to. Ito yung taong tumayo sa atin nung tayo itinapon doon sa apoy. Ito yung pang-4th man. Ito yung pang-4 na tao, tinapon tayong 3. Pagtingin natin, naging 4 tayo. Siya yung sumama sa atin. See, the mighty conqueror. Hindi tayo sumasampalataya sa isang Diyos na namatay, kundi Diyos na nabuhay, Diyos na nagtagumpay, Diyos na kinangker ang kamatayan, ang libingan, ang kasalanan, ang mga masamang espiritu sa itaasan ay hinawi niya upang ang pangapanalangin ng mga anak ay dumiretso sa langit. Hallelujah. Mga kapatid, kaya ang gagawin na lang natin ngayon ay sumampalataya sa Panginoon, sa Kanyang mga salita, manangan dito at magpatuloy. Dahil ang salita ng Panginoon ay mangyayari at mangyayari, ito ay matutupad. Hallelujah. Ang sabi ng prophet, the church needs a flight. We need to go into the sphere unknown, unreached. O mga kapatid, hallelujah. Kailangan pa nating higit na umangat sa ating mga pananampalataya, sa ating pag-ibig sa Panginoon, higit pa nating pakanasain ang mga bagay na hindi pa nare-reach. Sabi ng pastor sa isang preaching niya, untouched resources. Amen? Meron pang mga resources na hindi pa natin nakukuha. Hallelujah. Meron pang, hallelujah. We need to go into spheres unknown, unreached. Don't settle for a barnyard work. Huwag kang manatili sa ganyan lakad mo, anak, sa ganyan mga kalikuan mo, sa ganyan pa-relax-relax mo sa buhay na ito, dahil ang demonyo ay nagtatrabaho siya 24/7. No wonder, ang sabi ng Bible, he is like a roaring lion na naghihintay kung ano ang pamumuhay mo. Kailan ba ito magluluwag? Kailan ba ito magbababa ng kanyang standard? Para siyang leon. See? Na nagbabantay 24/7. Pero ang mga anak ng Panginoon, nagtatrabaho sa Panginoon, part-time. See? Kaya merong isang pastor na nangaral, 24/7 versus part-time believer. Satan, full-time, 24/7 versus part-time believer. See? Ang demonyo ay masikap at 24/7 at nag-aabang siya para siyang leon.
kung kailan ka magbababa, kung kailan parang sa boxing, kung kailan ka pwedeng atakihin, at kung kailan siya magbababa ng kanyang standard. See? Mga kapatid, don't settle for banyan walk. Let's prepare to soar the heavenly realms. Hallelujah. Take God at His word. Mga kapatid, ito ang mga panahon na kailangan natin sumampalataya at manghawakan sa salita ng Panginoon. Let the fire burn within you day and night. Hallelujah. Huwag niyong hayaan ang init ng pananambahan niyo at pag-ibig sa Panginoon ay manlamig. Hallelujah. Let that fire burn within you day and night. Hallelujah. Hindi sinabing manood ka ng television day and night at manood ka ng mga movies day and night. Magbasa ka ng mga babasahing hindi makakatulong sa pananampalataya mo day and night. Huwag mong pagpuyatan ng mga bagay na yan. Baka inuubos ang iyong panahon sa trabaho, sa computer, sa Facebook, or sa games, day and night. But ang sabi ng prophet, let that fire burn within you day and night to make you to know that God is your God. Na ang Diyos mo ay ang Panginoon na nagtagumpay, na may ginawa sa krus ng Kalbaryo at nagtagumpay sa kailaliman para sa iyo. Hallelujah. And would have you to take your flight with Him to realms unknown. O mga kapatid, marami pang mga bagay ang ating Panginoon na hindi natin nalalaman. Marami pang available na pagpapala ang Panginoon para sa atin. Mga kapatid, ang pagpapala ay hindi lamang literal. Mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon ay hindi lamang material. Ang tunay na pagpapala ng Panginoon ay mga bagay na espiritual. Ang kagalingan ay sa'yo. Ang kalakasan na espiritual ay sa'yo. Hindi pag nagkaroon ka ng bagong bahay, bagong trabaho, malaking sweldo, may kotse and everything, ay ikaw ay pinagpala ako ng Panginoon. Yes. Sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, added lang yan. Added unto you, mga bagay na dinadagdag ng Panginoon. Pag ikaw ay nagkaroon ng bagong cellphone, nagkaroon ka ng bagong laptop, nagkaroon ka ng bagong bahay, bagong asawa, see? Kasi hindi ka pa nag-aasawa, binigyan ka ngayon ng magandang asawa, ayan ay dagdag sa'yo. Pero ang sabi ng Panginoon, merong nauuna, seek first the kingdom of God. Ang una ay ang mga kalooban ng Panginoon. See? At ang mga bagay na idadagdag. Pero ang mga tao, inuuna ang mga bagay ng dagdag lang. Yung dagdag gusto kong unahin eh. Mali. Inuuna ang mga bagay na pangailangan dito sa lupa without knowing, unahin mo lang ako at ang aking salita at ang aking kaharian, kaya ko idagdag sa lahat ng yan. See? Mga kapatid, ito ang panahon na kailangan natin humawak sa mga salita ng Panginoon. Lahat ng baon ng anak mo, pambayad nyo sa bahay, sa kuryente, sa tubig, lahat ng gastusin nyo, idadagdag na lang yan ng Panginoon. Unahin mo ko. Papatunayan ko yung aking salita sa buhay mo. Oh, hallelujah. Mga kapatid, ayan ang gusto ko, ayan ang panalangin ko, mga kapatid, sa akin mismong buhay. Panginoon, itong mensahe na aming hinahawakan, aming pinanampalatayan, gusto kong makita mismo sa buhay ko. Gusto kong mapatunayan sa buhay ko. Gusto kong nakikita nagiging totoo. Ang mga bulag dumidilat, ang mga sakit ay gumagaling, ang mga cancer ay lumalayas, ang mga ubo, lagnat, ay naitataboy, nagiging totoong-totoo sa iyong buhay. Hallelujah. Pero ang mga believer ngayon, konting sakit at karamdaman, nape-pressure. Paano ko gagaling? Anong doktor? Anong gamot? Anong ospital? Sino? Saan? Anong herbal? Anong klaseng diet? Yes, makakatulong yan, mga bagay na yan. Pero seek first the kingdom of God. Marami pang untouched resources. Marami pang bagay na hindi nyo nalalaman. Hallelujah. We need to go into spheres unknown, unreached. Meron pang mga bagay ang mga believer na hindi nare-reach. There's more about... Meron pang higit kesa sa pag-upo nyo dyan sa church. Meron pang higit kesa sa pakikipag-girlfriend nyo sa labas. Sa pakikipag-boyfriend nyo sa labas. Sa paggawa nyo ng mga bagay na mali. Anak, ikaw ay agila. Meron pang higit na bagay dyan. Umangat ka, lumipad ka sa matataas na dako at ipapaalam ko sa'yo, ipaparanas ko sa'yo ang aking kapangyarihan. Humawa ka lang sa aking salita. Oh, hallelujah. Gusto nyo ba yun na napapatunayan ang salita ng Panginoon sa iyong buhay? Ang mga sakit nagsisigaling. Hallelujah.
Yung baby namin, bagong kakapanganak lang, kakalabas lang ng baby namin, may iyak na hindi umalaman kung iyakin ba to, ano. See? Tapos napagtanto namin, ano siya, parang kinakabag ba? Kabagin. So, see? Yung mga simpleng ganun, mga kapatid, hinahawakan ko ang aking anak, kinakarga ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, ikaw ay namatay para sa amin. By your stripes, we are healed. With ED, healed. Gumaling na. Ang kulang, mga kapatid, ang Panginoon ay pinako sa krus, buwaba sa kailaliman, kinuha ang kamatayan, ang libingan, ang susi nito sa kaaway at nagtagumpay, pero walang believer na kayang kumuha ng kanyang pangako. He was bruised for your transgression. See, sabi, was bruised for your iniquity. Lahat, mga kapatid, pero walang believer sa panahon na ito na kayang humawak sa tunay na salita ng Panginoon. Bakit? Pag may sakit, may karamdaman, may ubo, idadalhin sa ospital, papainom, mga kapatid, hindi masama yun, mga kapatid. Pero kailangan nating maranasan na totoo ang buhay sa buhay natin, ang salita ng Panginoon. Tawagin niyo si Brother Nemi. Tawagan niyo si Pastor. I-text niyo. May sakit si ano. See? Anong ginagawa mo? Anong kapangyarihan? Mga kapatid, ang ibig kong sabihin, meron kang kapangyarihan na hindi mo pa nararanasan. Meron kang kapangyarihan na kailangan mo maranasan. Hallelujah. Meron pang kabanalan na pwede kang ipamuhay. Meron pang buhay na dapat ibigay sa iyong Panginoon na higit sa buhay na yan. Oh, hallelujah. Kung atin lang mapagtatanto, pero masyadong busy ang mga believer. Masyadong mga nagbaba ng standard. Yung uso dati, hindi na uso ngayon. Iba na ang panahon ngayon, Brad. Hindi na ganyan. No. Ang uso sa Panginoon dati, uso pa rin ngayon. Mahal ko kayo, mga kapatid. And ayan ang mensahe sa atin ng Panginoon. Ayan ang nais kong ipahatid. And I believe na ipahatid ko. Mga kapatid, wag tayong makontento ng ating buhay ay inaagaw ng kaaway. Ang ating panahon ay inaagaw ng kaaway sa trabaho. Amen. Ang ating dapat na paglilingkod sa Panginoon na ginagawa ay inaagaw ng dyablo. Ang kauhawan na nilagay ng Panginoon para sa atin, para maglingkod sa Panginoon, para ialay sa Panginoon, inaagaw ng dyablo. Bibisihin ka sa trabaho, bibisihin ka sa mga bagay na panlupa. Mga kapatid, etong sasabihin ko, hindi ka panglupa. Ikaw ay panglangit. Amen. Ang iyong pagkain, ang iyong buhay ay hindi para sa lupa. Dahil ang lupang ito ay temporal lang. Yes, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin kumayod, kailangan natin kumita, pero hindi lahat para dito. Merong buhay para sa ating Panginoon. Kaya kung merong lalim na tumatawag dyan sa loob mo na nahigit pa, Lord, gusto ko pang higit na lumago sa'yo. Gusto ko pa ng higit na relasyon sa'yo. Gusto ko pa yung pinapangaral ng preacher na yun na maranasan sa buhay ko mismo. Hindi nakitang naranasan, nakita mo yung buhay ni Brother Joseph. Nakita mo kung paano gumaling ang pinatungan niya ng kamay. Paano kung ikaw, yung anak mo, yung kapatid mo, yung magulang mo, hindi mo ba kayang ipanalangin? Hindi ka ba nainggit? Lord, pinag-pray ng pastor namin yung asawa niya. Pinag-pray ng pastor namin yung kapatiran namin. Gumaling, Panginoon. Cancer, Panginoon. Instantly, gumaling. Hindi ba, Panginoon, pwede sa akin mo rin gawin yun? Hindi ba, Panginoon, anak mo rin ako? Hindi ba, Panginoon, yung kapangyarihan niya ay kapangyarihan mo? Hindi yun ang pastor namin, kundi ikaw yun nasa pastor namin, Panginoon. Pwede rin ako maging ganon, Panginoon. At itong karamdaman na nasa magulang ko, nasa kapatid ko, nasa anak ko, o nasa akin mismo, ay pwede akong gumaling. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Mga kapatid, meron pang buhay. Meron pang buhay na higit na masaya at masagana kesa sa mga kasalanan na gusto ng kaaway na ipamuhay natin. You are an eagle. Hindi ka chicken na panglupa. Just give another jump. Ikampay mo yung mga pakpak ng pananampalataya. Humawa ka sa salita ng Panginoon at sasamahan ka ng Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, Christmas gift. Huwag natin kalimutan ang Christmas gift ng Panginoon. Ang dakilang gift sa atin ng Panginoon ay ma-recognize natin sa ating mga kapatid na hindi natin namamalayan ay nababalot ng isang maruming katad,
maruming basahan, pero yun pala ay ating Panginoon. Ating kinaiinisan, pero yun pala ang Panginoon na nangungusap sa iyo. Awitin natin ang inawit natin kanina. O love of God, the love of God. But before that, let us pray. Dear Jesus, maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Panginoon, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Nagkulang man kami, Panginoon, sa anumang paraan, nagkasala man po kami, patawarin mo kami, Panginoon. Kami mga taong marurupok. Kami mga taong may hina. Kami mga tao, Panginoon, may mga katigasan, may mga kakulangan, may mga kahinaan. Panginoon, kung di mo kami kahabagan, kalunas-lunas ang aming buhay. Kailangan namin ng biyaya mo, Ama. Lord, ang mga may pagnanasa sa puso, sa mga kapatid kong ito na narito sa oras na ito, Lord, dinggin mo po ang kanilang mga puso. Tugunin mo po ang kanilang mga pangailangan. Lord, hindi pangailangan physical, hindi pangailangan literal, just, Lord, literal things, but Lord, the spiritual things, Lord. Iangat mo kami sa dakong matataas, Panginoon. Yung mga untapped resources, yung mga unreached na mga bagay, yung mga, Lord, bagay na dapat pa naming marating, Panginoon, dapat pa naming mapatunayan at maranasan sa aming sariling buhay. Patawad, Panginoon. Nasaktan ka namin sa anumang paraan. Nailalagay ka pala namin sa labas ng pintuan ng aming puso. Hindi namin namamalayan. Nagluluwag kami sa anumang paraan. Patawarin mo kami. Mali ang aming pagpapalaki sa aming mga anak. Lord, kala namin ay pinasisiyan namin siya, kundi pinapahamak pala namin siya, Panginoon. Patawarin mo kami. Minsan kami sa aming sarili, nagluwag din, Panginoon. Lord, ng pananampalataya, nagluwag ng pamumuhay. Patawarin mo kami. Gusto pa rin namin maging somewhat like of this world, Lord. Ang aming pananamit, aming pamumuhay, aming pananalita. Patawad, Panginoon, sa mga bagay na yon. Nananamit kami, Panginoon, pero gusto namin maging katulad pa rin ng mundo. Patawad, Panginoon. Panginoon, namumuhay kami para sa iyo, pero mahal pa rin namin ang mundo. Patawad po, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa hindi namin pananampalataya sa iyong salita. Ang ginawa mo sa krus, kaya mo ginawa yun dahil doon sa kasalanan, doon sa una, doon sa Garden of Eden, Lord, dahil hindi sumampalataya sa iyong salita, ginawa pa rin ang mali. Kaya ka, Panginoon, namatay sa krus. Pero ngayon, Panginoon, hindi na naman namin magawang sumampalataya sa iyong mga salita. Patawarin mo kami. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Biyayaan mo kami ng pananampalataya, Panginoon. Katulad ng pananampalataya ni Jesucristo, Lord, sa aming puso. Sabi niya, Panginoon, sabi mo, Panginoon, kung magkaroon kami ng pananampalataya na kasing liit ng butil na mustasa, ay pwede namin mapausog ang bundok at mailagay siya sa isang dako. Ganong kalaking o kaliit na pananampalataya ang kailangan namin upang kami umangat ng aming mga pamumuhay patungo sa iyo. Panginoon, patawarin mo po ang bawat isa. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa, Lord, isang umiibig sa iyo, na nagnanasa ng higit na kabanalan, na nagnanasa ng higit na buhay, Panginoon, ng kabanalan, Panginoon, ng gustong buhay na katulad ng buhay na ipinamuhay mo dito sa lupa. No wonder ikaw ay namuhay dito sa lupa na may ibang mundo, na may sariling mundo na hindi nauunawaan ng mga tao dito sa lupa. Tulungan mo rin kami, Panginoon, mabuhay sa mundo na iyong ginagalawan, Panginoon. Mundo ng pananampalataya, Panginoon. Mundo ng pag-iibigan, Panginoon. Mundo ng, Lord, ng pagbibigayan. Oh God, mundo ng pananampalataya. Oh God, pagpalain mo po ang bawat isa, ang mga pakinig, Panginoon. Palain mo po, Panginoon, as we worship you, Lord, this morning. Lord, tugunin mo po ang pangailangan ng bawat isa. Marahil meron mga unspoken prayer request, Lord. Nangailangan ng kagalingan, Panginoon. Nangailangan ng kalakasan. Nangailangan, Panginoon, marahil ng mga pangailangan sa buhay, Panginoon. Ibigay mo po nawa ito, Panginoon. Katagpuin mo nawa ang pangailangan iyon. Higit sa lahat, Panginoon, ay ang kalakasang espiritual, Lord. Upang mamuhay kami, Panginoon, ng mabuti at kaaya-aya sa iyong harapan. Banal, kaaya-aya. We love you, Father, and we commit our lives to you in Jesus Christ's name. This is our prayer. Amen.
The love of God is greater far than time or pain can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to. Ibabalik ko sa MC. The guilty pair. The guilty pair bow down with care. Hallelujah. God gave His Son. Hallelujah. To win His erring child. His erring child. He reconciled. Hallelujah. Pardon from His sin. Oh, love of God, everybody now. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Exploded heaven shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall. Continue to worship Him. When men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains call, God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming grace to Adam's race, the saints and angels song. Oh, love of God, hallelujah. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless, hallelujah, Lord, and strong, it shall forever. Aren't you thankful? Pasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. The saints and angels. Isa pa, oh love of God, oh love of God, oh love of God, how rich and pure, how measureless and strong. Continue to worship the Lord. Hallelujah. It shall forevermore endure. The saints and angels. Oh, love of God. Hallelujah, Lord. Oh, love of God. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your love, Lord. Hallelujah. How measureless. Hallelujah. Song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless, amen, and strong. Continue to worship the Lord. Oh, He shall forever. Hallelujah.
aking puso. Nakikita ko kayo na hindi ko nalulugan ang aking puso sa ginagawa ninyo. Narinig nyo ang pangangaral sa umaga nito. Kinasihan ko si Mike Adarayan. Kinasihan ko niya pangangaral. Kahit malaking yung pastor nandito, hindi kailangan kung sino man ang tumatayo. Ang kailangan ko, ang pusong busilang na nanggagaling, ang mga pusong mag-aayos na pumapasok sa iglesia na ito. Hindi ko kailangan mga ipokita, mga ipokita. Kaya mga magulang, pumapapata sa amin ninyo. Kaya mga kabataan, ano ginagawa ninyo? Kaya mga kapamilya, ano ginagawa ninyo? Mga tao, kami nangarang kayo. Marami kayo bumababa. Hindi ko kailangan. Ay, yung mga tao, ayusin ninyo ang mga tao. Kaya mga puno, kaya mga salakyan, kaya mga asawa. Pasulit niyo. Hindi, pautusahan ko din biyaya. Sa Saint the Lord. Oh, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Oh, love of God. Hallelujah. How rich and pure. How measureless. Thank you, Lord. And strong. It shall forevermore endure. The saints and angels song. The saints and angels song. Amen. Tawagin ko si Brother Nemi para sa huling panalang. Brother Nem, God bless you. Tayo manalangin sa ating Panginoon. O makapangyarihan Diyos na nananahan sa mga puso ng mga tinawag sa mga huling araw na ito. Narito kami na regalo, Panginoon, ng sanglibutang ito bilang liwanag, Panginoon, bilang asin, O Lord. Loobin mo, Panginoon, na sa kapangyarihan ng iyong banal na pangalan ay mahayag at makilala ka, na ikaw ang Diyos na narito sa munting bahayan na ito, Panginoon, ay makapangyarihan Diyos sa bawat isa, Panginoon, lalaki at babae, bata at matanda, Panginoon. Salamat po, Lord, na patuloy mong hinuhubog. Patuloy mo, Panginoon, dinadagdagan ng kaunawaan, ng kaalaman hanggang sa kami makaabot sa isang kaisipan na katulad ng kaisipan ng aming Panginoong Hesus. Salamat sa biyayang ito na regalo mo, Panginoon, ang mga lingkod na ginagamit mong mga ngaral. Salamat sa pagpapatuloy ng biyayang ito, Panginoon, na kami ay laging nakakapakinig ng iyong salita. Salamat na binibigyan mo pa ng panahon ang bawat isa upang makahabol, Panginoon, sa pagpapalit ng katawan. Lord, ang aming minimithi sa mga huling araw na ito ay tatapusin mo na ang kaaway at wala ng kamatayan at kami ay papalitan mo na ng bagong katawan. Salamat sa pag-asang ito, Panginoon. Tulungan mo nawa ang mga kapatid namin na ang isipin nila, O Lord, ang mga bagay na nasa langit, ang mga salita ng Diyos, ang iyong mga ipinangako sa mga huling araw na ito na maghahari ka, Panginoon, ng 1,000 taon kaharian at wala ng kamatayan. Salamat, Ama, sa araw-araw na ito na iyong ginagawa. Kung mayroon pang linggong darating, Panginoon, kung mayroon pang taon na darating, kami makapagpapatuloy. Lord, maraming salamat. Ang aming hiling, Panginoon, ay patuloy na sangkapan mo kami, puspusin mo kami, Panginoon, ng liwanag, at kami ay palakasin, O Lord, at gamitin, hallelujah. Mahawaan kami, Panginoon, ng kaluwalhatian na nagmumula sa iyo, sa pangalang makapangyarihan, Lord Jesus Christ. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless. Pagpalain kayo ng Panginoon.
Amen. At nasarap po natin ang dadaan ng ating gawain at panatilihin po natin yung init ng ating Panginoon. Ibalik natin si Lord sa ating mga puso. Yun ang totoong Christmas. Praise God. Hallelujah. Awitin natin ang I'm amazed habang tayo nagtatapos sa ating gawain. I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care. To your precious blood I bound pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. I'm amazed. I'm amazed that you love me.